Mga kapuso, narito po ang iba pang balitang tinutukan ng 24 Oras Weekend. Dahil pa rin sa matinding init, magpapatupad ng 4-day workweek ang Department of Finance simula Mayo. Ibig sabihin, 4 na araw ang pasok ng kanilang mga empleyado kada linggo. Ang DILG papayagan ng mga kawani ng PNP, BFP at BJMP na magsuot ng mas komportableng uniforme. Ang sa DOLE, para sa mga nasa pribadong sektor, ipinauubay nila sa employers ang desisyon kung nais nilang magpatupad ng work-from-home arrangement ngayong mainit ang panahon. Nagpapahingang tricycle driver sa Bacolod, itinumba. Kabi-kabila naman ang mga naaresto at nasamsam na umano'y droga sa mga buy-bust operation. Paspasan natin ang mga balita sa probinsya. 8 arestado sa buy-bust operation sa Naga City. Isa naman ang nakatakas. Ayon sa pulisya, nasa 120,000 pesos na halaga ng hininalang iligal na droga ang nakumpiska sa 6 na bahay na sinilbihan ng search warrant. Mangingisda sa Bulan, Sorsogon, nahulihan ng mga pulis ng 2 sachet ng umano'y shabu. Mahigit 1,000 piso ang halaga ng kontrabando. Hawak na ng pulisya ang suspect na wala pang pahayag. Sa buy-bust operation sa La Trinidad, Benguet, nakumpiska ng PIDEA at PNP ang 4,000 gramo ng pinatuyong dako ng marijuana. Halos kalahating milyong piso ang halaga ng mga ito. Wala pang pahayag ang 2 arestadong suspect. Tricycle driver, dead on arrival sa ospital matapos barilin habang nakaparada sa isang subdivision sa Bacolod City. Tinitingnan ng pulisya kung nag-ugat ang krimen sa alitan dahil may nakaaway daw ang driver. Tinutukoy pa ang pagkakinalan ng suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mahigit 100 lechon ang ipinarada sa Lechon Festival sa Cagayan. At sa Batangas, kinulay ng mga magagandang balsa ang dagat. Ang mga pista sa probinsya sa pagtutok ni Jonathan Andal. Pagdating sa mga naggagandahang pasyalan, maraming pambato ang Batangas. Siguradong hindi ka mayayamot sa kaliwat ka ng atraksyon tulad ng dagat ng Matabungkay. Sa asul na dagat, lumutang ang mga kulay sa selebrasyon ng Balsa Festival 2024. Ang mga disenyo, mga kasaysayan ng Pilipinas. Magandang i-showcase natin yung Philippine history para din makita nila kung baga ay magkaroon sila ng knowledge ano ba at sino yung mga nandun sa ating kasaysayan. Nagkaroon din ng karera ng balsa. Kapag sinabi namang Dagupan City, siguradong dagsa ang mga bangus. Kaya sa pagsisimula ng Bangus Festival, pumarada ang mga lalahok sa street dance competition. May showdown pa with Bangus Props. Sa bayan ng Bugway sa Cagayan, bida naman ang mahigit 100 lechon. Sabay-sabay itong nilantakan para sa Lechon Festival. Pero safety first pa rin dahil nagkaroon muna ng check-up ang mga matatanda bago kumain ng lechon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Isang patay na balyena ang napadpad sa Siargao Island sa General Luna, Surigao del Norte. Naagnas na ang balyenang 8 hanggang 10 metrong haba ng datna na matauhan ng Coast Guard. Inabot ng 3 oras ang pag-alis sa balyena at agad itong inilibing kaya hindi na natukoy ang sanhi ng pagkamatay. Patay ang isang lalaki sa Ohio sa Amerika matapos luhuran ng pulis sa kanyang batok. They're gonna kill me! They're gonna kill me! They're gonna kill me! You're gonna get sprayed! Batay sa body camera video, huhulihin dapat ng mga pulis ang lalaki dahil sangkot umano sa aksidente. Nagsagutan pa magkabilang panig hanggang pinosasan ng pulis ang lalaki at doon na siya tinukuran ng tuhod ang kanyang batok. Nang mawala ng malay ang lalaki, sinubukan siyang i-revive ng mga pulis. Nasawi ang lalaki sa ospital. Ang eksenang ito tila kagaya sa pagkamatay ng Black American na si George Floyd na tinukuran din ang tuhod ng Minneapolis Police sa leeg noong 2020. Umabot sa protesta laban sa brutality ng pulisya at racism ang insidente. Narito ang mga balitang sports na ating tinutukan. Philippine Karate Team wagi ng 23 medalya kabilang ang 6 na gold sa 11th Southeast Asian Karate Federation Championship sa Bangkok, Thailand.
Pinoy martial artist Xander Alipio, naka-gold medal sa International Wushu Invitational Tournament sa Jiangsu, China. Kapwa manalarong si Carlos Bailon Jr., bronze medal naman ang nakamit. Pinoy gymnast na si Carl Eldrew Yulo, silver medalist sa Junior Men's Individual All-Around sa 2024 Pacific Rim Championship, sa Junior Men's Individual All-Around sa 2024 Pacific Rim Championship sa Colombia. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.